Naging ang panahon sa amuan dito ay ulan. Magkaroon na agad ulan ako. So, panalangin ka siya. Naghunahon ako nga pagkapaspas sa panahon. Tanang ako, Brother Tim, gamay ko na kay kanyang tubag, gamay mo sa tingog. Kung karoon na lang, hindi ka ay siya, may tao na kasi tingog. Brother Tim, salamat kayo sa mong awit. How great thou art. Kung sa kadako, ang Diyos na itong dilagaran. So, anang di kang malipay, tungod kay grabe kung ano siya i-describe, kung ano yung tunan, kung yun sa niyang kinabuhi para nato. Kaya dako din siya ng Diyos, alam nato kung ano din siya i-describe. Dili ma-describe sa mga pulong makita nato sa mga dictionary karon. Kung sa kadako nato ng Diyos. Kung nagunahon ako nga, wala akong musibok-sibok ko sa tuan, lumalawang pag bitaw karon nga kaning isa sa mga patriarka o kupita na atong pag-islutan sa karon. So, niagi ako islutan, Abraham din. Jacob, kung yun sa sila nga nahimo sila nagbadaogon tungod kay pagkamay ng puhuli. Sa karon at islutan ko po si Moses po. Ang adlaw, matapusan ako sama sa islutan nato kanya aning mga panahon galing sa Espiritu sa Kanya na matag kaisunan, matag matutuo. Magunahon na abitun ta na matag adlaw as if mo na siya akong katapusan. So akong ginahon na nga salamat na lipay kay ko nagtanaan ninyo. Nga tungod kay kabalo ko, naghan mo, lagi ako malugar, mabalin makani, pero naamo, kung tanga-tanga ito ni Agi sa mga kasi mabughapon, marunong yapon mo na. Nayagdag isa, so di pa kayo ito. Niskutan ako na tungod kay samtang nag-meeting niya itong Huwebes dito sa Silangan Kooperatiba, na mag-result na doon sila na dagan daw na matay akong usap tabo, bitaw na mag-fishing sila. Nagingali kada ko kay mga balon na naputulan ng sa kinan. Dagan ng matay, puro halos mga mason ang nalunod sila. Kanya itong ating domingo po sa nagdulan ng basketball, isumulin ko minasot sa elders. Isa sa mga elders. Yun sa kuwaban, ato ni ka ng kung sa karoon sa mo, kung ano sa inyo ang prayer meeting? Away ko pray. Hindi ko karoon domingo, karoon doon is magsugod, domingo magsugodan. Adi ay ba? Maulay ko pigili. Karoon po siya na magsugod. Kung ano mo ba? Kung niya, pumuntahan ko niya ba? Kung saan yung topic, hindi ko. Murag Moses na ito. Siya, ako kay, may ito daw kang pili. So one po din siya nagawin ko prayer ko siya. Hindi ko ba po kayo na siya kung tunanay lang ng kinabuhi para kung nga nahimo sila mga bayani sa patutuo. So sa karon, mag-iskuta may ikunod ka Moses. Kang Moses. Kung nga nahimo ni siyang ihemplo sa mga patriarka o sa mga pagtuo na angay na ito sundon. Nag-ingon din sa gospel workers, 417, nabutan ko sa the prayer, book of the prayer, 126 paragraph 1, follow Moses' example in prayer. Kasagaran sa tuwa, daghan tayo ng istorya. Nag-ingon din talk less, di mo. Dapat ka gamay ang ating istorya. Much precious time is lost in talk that brings no life. Let brethren unite in fasting and prayer for the wisdom that God has promised to supply liberally. Salamat na nagkahimot ang programa sama ninyo. Di mo na ito regular, ang sama ninyo programa. Remember ko kanina, wala ko siya, di ba regular ang prayer meeting? A week of prayer, di ba regular? Siguro, makahuna-huna lang, pero sa tuwa, sige mo na ito, nahimo na itong part na din sa tuwang programa. Ando na tayo regular na.
a week of prayer. Kamo din sa gitinahanglan. Make known your troubles to God. Tell Him, as did Moses. Hingon pa si Moses, I cannot lead these people unless thy presence shall go with me. Gibati na niya ang kabuol. Gibati niya nga pagkadaghan niya akong gadala, yung mga bagulbulan. Pabugat sa iyang kinabuhi. Salamat tayo sa church kung walang nagapabugat. Kaya kung nagapabugat ko mo, siguro yatapin na ako pastor. At mag-listen kung ginagpabugat ko mo sa problema sa church. Dili kay kag-problematic din. Salamat kay kaibigan kasi din mo. Ngayon, muna ang pagbati ni Moses sa iyang kinabuhi. Sa ginako ni Madam, dili na ako ni maalsa madala. Ang mga katawan ko, dili ko di mo tabangan. Kung yung presensya, wala na ako. Wala kauban na mo ni Moses. Thy presence shall, unless thy presence shall go with me. And then ask him more. Pray with Moses and shall show me thy glory. Pakita sa ako ang inyong himaya. Kung saan ang himaya, diskutan din. Diskutan sa maong magyapon niya, libro sa Gospel Workers. Page 117, ang diskutan din ang glory ng himaya. Maawang kinaiya sa Diyos. Kinaiya din niya. Muna, wako itong kanta ni Brother Tim. How great thou art. Kung sa kakadako, kung sa atong kinabuhi, ang himo niya, kung sa himo niya sa atong kinabuhi, ikaw ang patagadto hangtod sa karon. This is what he proclaimed to Moses. Ang iyang himaya, ang iyang pinaiya. Nagpadayon sa pag-ingon, Moses interceded successfully for Israel. Ang mga kauban niya, ang mga katawan na gidala niya, kagang kayo mixed multitudes na nikuyog sila. Umaw ni siya na yung boarding niya, karang mixed multitudes. Sa iglesia, maugod na siya. Mga kaigsunan niya, misulod lang, tungkol kay na-excite lang sila, nagpabautismo lang, tungkol kay mga igsunan, kaparimpihan, sa Adventista. Pero ayang kasing-kasing wala sa church. Wala sa Ginoo na pagpangalaga. Bugat ba yan? Bugat sa mga leaders. So, gibagay ni Moses, ang mga mixed multitudes, mga nagpabugat sa iyahan pagdumala niya. The God's covenant with His people have been disannulled. Ang pakigsaan sa Diyos, ngadto sa mga katawan sa Israel, iyang giputol. It was annulled. Gibalido niya ang iyang pakigsaan. And He declared to Moses, leave me alone. Hayaan ko ng Diyos, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them. Bugat kayo, no? So kung nakaya ng Diyos, may pabadlong magaghang kaayo, nagpabugat sa leader ng matinuman ng mapayusan mo. Kung nakaya mo ng Diyos, leave me alone. Kaya ako sila i-destroy. I will consume them. Kasi pasabot, yun, di ba? I will consume them. It's a positive statement. I will consume them. So, ang ikinumo pa tayo ni Desha. Mga yun yung din. Kanya, and I will make of thee a great nation. Matyo na ako ng nakatawang sa mukhang tayo. Ang iyong mga kaliwatan na kung yung dako mo naso. Kaliwatan ni Moses. The people of Israel, especially the mixed multitude, would be constantly disposed to rebel against God. Kung sa pag-yun, they also murmur against their leader. Isa may nag-murmur sa atong mga kansunan din natin sa leader. And would grieve him by their unbelief and stubbornness. Sa atong pagkakahit ulo, nagpabukata sa atong mga leaders. Basin niyo ang Ginoo, leave me alone. I will destroy them. Bukat? Yes, statement sa Ginoo.
And it would be laborious and soul-trying to lead them through to the promised land. Bukat tayo alam ka, Moses. Pag dumala sa mga katawan, nag-guide yung mga ulo, may stubborn, murmuring, magulbulan kayo. Their sins had already forfeited the favor of God, and justice called for their destruction. The Lord therefore proposed to destroy them and make of Moses a mighty nation. Let me alone here, that I may consume them with the word of God. If God had purpose to destroy Israel, who could place for them? Isa naman lang. How few but would have led the sinners to their faith. How few but would have gladly exchanged a lot of toil and burden and sacrifice, repaid with ingratitude and murmuring for a position of ease and honor when it was God Himself that offered the release. Teka na to, masang gamay, ang willing mo sa sakripisyo. Alang sa kayuhan sa uban. Sama kang Moses. Willing mo sakripisyo sa iyang kinabuhi. But Moses discerned ground for hope. Si Moses ay nakita niya napaka-eskubo din ng mga mismo ritual. Mga salay sa inidala, gikan sa Egypto pa inon sa yuta sa Kanaan. Yuta sa apan si Moses ang dunay naghandong, gawin yapon siya. Alam sa paglaong ng mga katawan. Kung ano kaya i-apply sa mga kinabuhi? Kita na ito atong mga kaigsunan, atong mga anak, atong mga kaparintihan, sa atong komunidad, puro sila mga tumulmakers. Murmurings ka nun na yun. Istobon ka, isultihan mo sila. Surrender dahil ka. Pero si Moses wala. Adunay siya paglaon niya ng tawanan. Where there appeared only discouragement and wrath, the words of God let me alone. He understood not to forbid. Badlungon ni mo ang Diyos. Pag may ng Diyos, let me alone. Badlungon ni mo siya. Ayaw. But encourage intercession. Dahil para sa iyang kawaling, gusto niya encourage siyang kawaling intercede siya. Alang sa mga katauhan sa Diyos. Kita man po, kumusta na. Nag-intercede po taas o ban. Sa atong nga kabataan, hindi na ito kauban. Sa mga kaigsunan, hindi na ito kauban. Kaparintihan. Na ba tayo feeling for intercession para napunta sila po mga lagad sa inyo? Implying that nothing but the prayers of Moses could save Israel. But that if thus entreated, God would spare His people. Ang mga pag-ampo din, yung mga intercessory ng mga pag-ampo, sa tinuod nga ng mga pag-ampo, may kaluwas at alam sa ban. Kung tinuod din po ng ating mga pag-ampo. As Moses interceded for Israel, his timidity was lost. Timid siya ang klase. Karang-karang sa Bisayang sa gaya na hilumon, wala ka ng ulaw, hilumon siya, wala ka na ba? Was lost in his deep interest and love for those for whom he had in the hands of God, being the means of doing so much. Nawala ang iyang pagkatimid. Nawala ang iyang pagkamangyalawon. Ito isa ay, ano ma-feel mo natin nung na, kung share ka, kung maulot ka. Naunta, taluwasan mo para nila. Pero kung istorya, mga binuang pagbuwa ko natin ng istorya, mag-atik-atik pa, dugangan pa ang lilima mo. Pero kung may tumot na guys, kaluwasan sa atong mga katawan, kasi ganyan, kinsa pa niya, nganong raw, kulang o kadasig, kulang o power. Kulang o power. He had tested his faithfulness.
and his love for the erring, ungrateful people, and nobly had Moses endured the trial. His interest in Israel sprang from no selfish motive. Huwag ka, ang interest alam sa mga katawan sa mga gahit mga ulo, alam nila sa ilang kaluwasan. Na makasulod unta sila dito sa yuta, sa kanang yuta sa saan. So ano na ba tayo espiritu nga sama ko niya? Nang atong mga kabataan, kung kay galaan, kay sunan, madala to sila. Kung pagulbol ang atong mga kabataan, di sila ganahan simba. Nagdala ang mga kaparintihan na to, di sila ganahan simba. Pero di ka mahunong. Di ka mahunong. Kamay na biya ka karoon. Diba? Tingalin na ako ng bansa sa different media, different platforms sa communication. So, wala problema ko na siya. Anak-anilan niya, kita lang din. Kung harabis niya, sunod sila sa tuang program sa Little Prayer. No selfish motive on the part of Moses. Alam din sa mga Israelites ang ilang servisyo, ang iyang servisyo. Alam sa ilang kaluwasan. The prosperity of God's chosen people was dearer to Him than personal honor. Okay. Dearer than the privilege of becoming the father of a mighty mission. Mas labaw pa. Isama sa Diyos. I will make you a great nation. Patao na ito ng mga gayet mga ulo. Pero alam niya na intercede siya. Bahala na dili ko na yung father of a great nation. Basta maluwas lang ang mga Israelites. Kamusta ang Paul? Napakayahan lumana. Naabot kong panimuhaw na ito mga kaigsunan din maluwas. God was pleased with His faithfulness, His simplicity of heart, and His integrity, and He committed to Him as a faithful shepherd the great charge of leading Israel to the promised land. Matagusan nato na yung mga responsibilidad. Tingali kita na yung mga leaders sa dahil kung mga kumpanya o kaya asat ka sa church o whatever, sa panimalay mismo. Panimaw na ito, i-lead na ito at mga kabataan. Namadala din na ito sa salamat. Kung dili magaya na ito sa madala, dili na kita amin din. Dili na kita amin din. Kasama ka ang kain. Diba? Ang representan ng kaluwasan ang pagtuo pag-alagad sa unang mga binikanan. May harabaya. Dili diya may ihatag kang abir niya dahil ko ng kagkain. Ano na sila? Pero di pili lang yung pwedeng kain. Hindi ko siya makikita. So wala na baso lang mga binikanan. Sumaw ko rin ka. Natangtayo na ito sila. Sabot ba mo? Nakabarog na ba mo? Makabarog na ba ka? Kung magbulag-bulagay na ka? Kung doon ay pamutana ko, pamutana naman. Kaya samtang makatabang ka, ako mga ka-action makatabang ko. Nagpadayan sa kanya ni Moses continued to praise his petitions to God. Nagpadayan sa iyang pagpangaliya ngadto sa Diyos. Wala siya huno sa pagpangaliya. Basta nag-ampot ta sa itong mga ka-action, kaparindihan, mga kabataan, kausalan, kanilang patuloon, yan surrender na ka. Si Moses nila. Wala din siya surrender. Moses knew well the perversity and blindness of those who were placed under his care. He knew the difficulties with which he must contend. But he had learned that in order to prevail with the people, he must have help from God. So kailangan na ito ang tabang sa Diyos.
Hindi pwede na ito ang kita lang. Because we can never change the character or conviction of a person without that. Kailangan ginagawa niya. He pleaded for a clearer revelation of God's will and for an assurance of His presence. Sino naging siya? Thou sayest unto me, naging ka na ko, bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt sin with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight, ng Diyos. Now therefore I pray thee. May muna yun si Moses. If I have found grace in thy sight, show me the way. Pakita sa ako ang dalan, ang pamaagi, that I may know thee. Ako kang mailan. That I may find grace in thy sight. Doon ako mag-angkon ko, kaluoy gikan sa inyong pananaw. And consider that this nation is thy people. Muna kita sa itong mga pag-ampo, kanina ito balik-balik ni Hamak. Padala akong kanata itong mga kabataan. Mag-iitubkiyan sa ako ka. Itubkiyan sa ako ka. Siguro ba yung awang may kabataan, naamong mga kabataan. Ang atong mga young people din. Sa mga mga kabataan, mabayod siya. The answer was, my answer sa atin papo kayo, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Sa sige tag-presence sa to ang mga pangaliyan nato sa Diyos, katuloy atong pangayo umiday, yatag niya. Tungkol kay ang imong intensyon, di siya mo pabalingon para sa uban. Para sa uban. Nung isa I will give thee rest. Yatag na ako sa inyo. But Moses was not yet satisfied. Si Moses wako di dahil mo satisfied, sultihan na siya. Kita, kumusta man. Yung mga tagiran mo basa sa Bible, mali pa yung mga nagkagaway worship. Di ba? Ay, kumulyan mo tayo. Yung mga worship. Ako ay napakatanan. Ano sila worship mo? Buntag hapon. Pero wala mong hulong wala masatisfy si Moses. Ano nga yung praising with kaya siya? Natabali ko. This praise upon his soul, a sense of the terrible results. Should God leave Israel to hardness and impenitence? Kaya kung mapadayon nila ng pagkagayaan sa ulo, sa unahan at isikutan, leave me alone. I will destroy them. I will consume them. Nasulti sa Diyos. He could not endure that his interest should be separated from those of his brethren. And he prayed that the favor of God might be restored to his people, and that the token of his presence might continue to direct their journeyings. So, dili dapat mawala ang mga paglaw ng kaluya. Sa mga pag-ampo, kasama kang Moses alang sa ubang mga katawhan. Una sa atong pamilya, nato sa atong mga kaigsunan sa church, banta itong mga kaigsunan niya, naa sa Diyos. Dili tamunong alang niya, sama kang Moses. If thy presence go not with me, carry us not up hence. Yun si Moses. Kung yung presensya dali, hindi makikuha na mo. Ayaw yung kalahari po. Di ba kinamagod niya ang kaluya po? Tungkol kayo nang idato mo niya, ay mo po siya. Kung yung gidumalan niya mga gahian mo kayo mga ulo. So mga bata-bata naman yun, kapag-gahi po sa mga dibikanan. Kaya mga gulang na biyak po sila. Dagdagan pag-ibig niya sa burden. Papagaan ang ginamit ako. Papagaan mo.
Sa panahon sa worship, kung pwede ka mo yung una-una. Para pag-abot sa atong mga ginikanan, hindi ka sa trabaho, ito na, basta na ready mo. Ang problema kay tawagin doon pa man. Kailangan pa man itong sa bagay, sa bukid siguro masyadit mo, pero hindi man. Sa atong mga pagmalagay ulo naman kaayo, magsigit at panuktok, wasan mo sila. Sa inyo siguro, siguro po, gagmay lang, tinig ang ganito. Pero pagkabuha po tanahon, na atong nga bata noon, nauna-una na. Mama, Papa, sunset na. Worship na ta. Pero sa maon sa tan, kunyaan ang worship. Masama yung ginahin mo. Ayaw na mo ito ba yan? Kasi yung ginahin mo si Bukan Manal. Una ako mag-didakto ng para sa tiyan. Nakapahinok to kaya. Yan din pala yun. I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by me. Mga po tayo sa ating Ginoo. Kung mapatinumanon di ay ang atong mga ginikanan at mga kaisunan at mga leaders ng banta, mga kaigalaan, mga kapalimutihan, mga katanungan, ang Diyos matutunan niyo. Nakatry na ba tayo mga katanungan? Ang pupud mo alam sa ubang katanungan? Sa inyo. Di ba malipayon kayo? Gaan kayo ang inyong pagkinabuhi. Dili kayo na, bahala ko siya. Si Moses wala. Sige pangayo si Moses. Hindi sa the prayer 110.1, I beseech thee, show me thy glory. Pero wala kaya dibadyo. Sige balik-balik si Moses anak. Prising kayo, di na balik-balik yung naligid sa matagbaw. He was not satisfied. Hantod niya. Makita din niya ang tubag sa Diyos. God did not rebuke his request as a presumptuous, but the gracious word was spoken. I will make all my goodness pass before thee. Ituman sa Diyos. Ang yan di pangayo. Sa ekspresya sa hitabo, di pasaka siya sa buntod. Unya ang sagipa, kita yun sa Diyos. Ang himaya niya, ngadto kang Moses. Nga naka-experience siya ng ana, sumara sa likod si Moses lang. Gani, gipahiti siya sa katong bato. Kaya kung dili siya ipahitiyon, masunog man siya. Sa iyang pagkatawanan. Dito niya nakita ang himaya sa Diyos. Dito niya nakita. This experience above all else, meaning the promise that the divine presence would attend him was to Moses an assurance of success in the work before him. At inspiring ka ayo siya. Samtang nagabuhat ka sa buhaton, alam sa uban. And he counted it of infinitely greater worth than all the learnings of Egypt or all the attainments as a statesman or a military leader. With no earthly power or skill or learning can supply the place of God's abiding presence. Ako ba na siyang nahinutukan? Wala lang ka Moses, mahimo siyang hari sandi. Mahimo siyang dakong tao sa Egypt. Mahimo siyang leader sa mga military. Kaya di ba eskola, educate niya siya. O alam niya no, dinig kong serbisyo sa mga katawhan sa mundo. Dinig kong serbisyo sa mga katawhan sa mundo. Under stress, lalo sa kaisdanan, Moses' prayer was almost a complaint. Nagreklamo na niya mga pagkampo.
nagreklamo na yung mga pag-ampo. The heart of Moses sank. He had pleaded that Israel should not be destroyed. Bako kayo, grabe nga kasing-kasing. Even though his own posterity might become a great nation. In his love for them, he had prayed that his name might be might be blotted out. Bahala na ko akong ngalan niya sa libro sa kinabuhi. Basta ayaw lang ng mga katawhan na imong gitugyan sa kuha. Pagkagwapo nga kasing-kasing. He had imperiled all of them. He had imperiled all for them. Maalang mamatay ko. Basta alam na sa mga katawan na itugyan ninyo na ko. And this was their response. Kung sa response mo, katawan ng iyang patilawalaan. Hindi ang po may wasod. Kung sa ilang response. All their hardships, even their imaginary sufferings, they charged upon him. Sakit, no? Siya nag-anto sa higugma, willing to die for them. Kunya siya na noon ang binaakusan. And the wicked murmurings made doubly heavy the burden of care and responsibility under which he staggered. In his distress, he was tempted even to distrust God. Sa iyang kabuol, sa makalisdanan, na iyang himo na gani ang tanan, na he was willing to be blotted out. His name be blotted out para ang makatawhan. Niyabot na ang panahon po nila, na something na ayuta o distrust. Ano mga din tumaga sa Ginoo? His prayer was almost a complaint. Nung pa niya, wherefore hast thou afflicted thy servant? Yung mag-ilisod-lisod yan. Imo ang sulubuhon, kayon siya. And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest this burden of all these people upon me. Yun ang alagad mo po ninyo. Nga naman ako mga kabataan, gaya mo kayo mga ulo. Yata, di ko kiyan nyo sa kuha, katapos, ano malay na pabukat man sila. Sige niya, hindi balik-balik, almost a complaint. When should I have place to give unto all these people? Ay mga katawan, gusto mong ibukaon o karne. Makikaway ba ito mga kabataan para bukaon ng karne? Ganyan, samtang nila bisita sa mga pagkagawa po, espiritu ng bata. Nag-inspection sila, side inspection. Kung hindi nila yung makaon din, morag din siya. Siya okay lang kayo ko, anak, ano man. Tumagana ko po yung kailapod niya sa SDA. Mga vegetarian po sila. Kaya kung naman ang magod na hindi mo kung mukha siguro gulay. Kung di naman pagkaan ang masigong sa airport. Kaya naging mo sila on-site inspection sa area. Kaya naging na, gawak mo na transfer. Ano niya maayon siya na tao. Sa papo ng pagkaon, muna ang dapat atong kaunulayan. Kaon ko siya, nalagyan na siya. Basta kaon siya, kaon na po. I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken. Saying, the Lord is long-suffering, and of great mercy. Pardon, I beseech thee, the iniquity of these people, according to the greatness of thy mercy, and as thou hast forgiven these people from Egypt, even until now. Mga kaigsunan, kanya akong gihatag ko ni Pastor Pertinent Pindagan as
Kabalo ko na nasayag naman. Kani ato, reminders naman ang mga ito. May itong sa mga kinabuhi sa mga patriarka o mga kapita. Managpakita bitaw. Sa una sa sila pagka-manangkulong. O sa ilang mga pag-ampo, nagmadaodong sila. Ang tinuod si Moses kaya, nakapilit to sa Mount of Transfiguration. Idala si Peter James at John, idala sa buntod. Pisga mo ito, tama ba? Kunya dito, ipakita sa nila. Kasi ni Jesus na usab, ang yung dagway. At tinala, usab nyo, usab ang yung dagway. Kunya dito nakita nila. Si Moses o si Elijah. Wala naka-experience sila lang dito. Di ba tayo maghandong nasama ng Moses? Mag-aampo ta bilang sa akong kabuling-buling para po sa uban. Sa atong mga kabataan. Dewa sa time na sa experience sa sinahan, naman, buguyo-buguyo kaayo ng anak. So ilang dihimo, kada gabi, ilang pukawan. Ilang ampuan. Kabalik po kung salita mo sa basa, na mo siyang ministro. Akong partner si Michelle Gilchrist na ako kaya siya pumutok na makaro ko gabi. Para nga ito na kampuan at mga kabataan. So ako ba suggestion? Pero sa katsukon wala ka na ng may. Kung saan ka nagtanaw ko, nagbasa dito ko sa kinamulong mo, pagkakot ko sa iyo, hinawag mga kaigsunan niya, sa ano mo na itong mga pagtuloy ko sa kinamulong ni Jesus. Na mas wala siya kasunod dito sa yuta, sa saan. Pero di pakita sa iya ang yuta sa saan. O di pakita sa iya ang labaw pa niya ng mga unsay naa sa kalamitan. Kaya ganito ano sa langit. Naka-experience siya. Di ba po natuhan yung sama niya na? Di ba siguro may sama kang Moses? Pero, nailalim ka, magkakabalo sa plano sa Ginoo. Ang importante, matag-aglaw, magkinabuhi ka na, duwag sa Ginoo. Yung pa si Brother Nick, kung Brother Nick, kung saan kang balik, kung saan yan dito, layo kay ka, kung balo ko mahilig ka sa country living. Sa masisaan tayo. Basta dito lang tayo. Okay, salamat. Oh, ngayon.